Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang kagalang-galang na Senadora Risa Hontiveros ay bistado at mukhang nabuking siya rito. Dahil mayroon pong lumabas ito, picture niya, alias Rene. Siya po ay dating witness doon po sa investigasyon kay Apollo Kibuloy. At siya daw po ay binayaran ng kampo ni Risa Hontiveros para para magsinungaling, para idiin si Pastor Kibuloy at ang mag-amang Duterte, si BP Sara at si PRRD. Ito po yung hinarap na testigo ni Risa Hontiveros at di umano siya daw po ay binayaran at mayroon po siyang ginawang video. Ito po yung video at ibabahagi ko sa inyo ito mamaya. Ang channel po ng YouTube channel, ito po YouTube channel, Pagtanggol Valiente. Alright. At ayan po yung video. One day ago, bagong-bago lang po, bagong upload lang. One day ago lang po ang video. So, i-share ko sa inyo yung video at kayo na po ang kumapa. Kayo na ang tumingin kung siya ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Ibig sabihin, hindi ko po sinasabi na ang sinasabi nitong taong to ay totoo. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo. So, kayo na po ang humusga. Pero, mayroon po akong mga palapalagay na mukhang totoo. Dahil mapapansin nyo naman kung nagsasabi ng totoo . Yung bang walang nagbubulong, walang binabasa, tuloy-tuloy yung kanyang kwento, hindi siya nag-iisip kung ano bang sasabihin niya. May mga ganun po na nakita ko na mukhang totoo. So ito na isi-share ko na sa inyo ang video at kayo na po ang bahala na humusga. Okay, ito na. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, ginawang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So, dinig nyo, binayaran siya. Wait lang, siya nga pala si Michael Maurilio alias Rene. At kung mapapansin nyo, wala pong takip yung kanyang mukha. So, matapang na sinasabi niya na siya ay binayaran ni Risa Hontiveros. Sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Nako! At kunin ang kanilang mga ari-arian. Nako! Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari
at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon na pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na. Okay, pumutok yan dati, yung baril, di ba? May mga baril daw sa KOJC. Grabe, no? May binanggit siya na balak kunin yung ari-arian ni Pastor Kibuloy. Hindi naman kay Pastor yun, sa kingdom yun ang alam natin di ba? Kung maaalala nyo yung sinabi ni BP Sara na si Risa Hontiveros, Franz Castro at Trillanes, iisa lang ang kanilang handler. So maraming pinapakawalan talaga, no, pagdating sa investigasyon na ganyan. Well, yung mga masasamang loob na nag-iimbestiga, pero yung mga fair na investigasyon hindi po, wala pong pinapakawalang mga pera. Okay? So sino ba yung handler talaga nitong ni Risa, Franz Castro at Trillanes? Mukhang maraming pera, no? Ito ba'y nasa Kongreso? Kasi ang Kongreso is sila yung gumagawa ng budget di ba? At kung mapapansin nyo, diretso naman siyang nagsasalita, ano? Kasi pag nagkukwento ka at ikaw ay nag-iimbento, parang mag-iisip ka muna ng kasinungalingan pero ito dire-diretso kung magsalita, ano po? At mukhang wala namang binabasa, mukhang wala namang bumubulong sa kanya o nagtuturo kung anong sasabihin. Siguro hindi lang siya matahimik dahil hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya, kaya nagsalita na siya. Ito nga po yung YouTube channel kung saan na-post itong video ito. Ang channel po ay Pagtanggol Valiente. At ang title po ng video, ito, hindi ko na masikmura paggamit sa akin ni Risa Hontiveros. So ituloy lang po natin. Hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa David kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin.
at dagdag na 500,000 Uy! nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo. Umiyak daw siya habang binabasa niya yung affidavit na alam niyang may mga dinagdag na mga kasinungalingan doon. So yung pag-iyak niya, naalala ko ngayon si Garma, 'di ba, inimbestigahan din si PRRD. Saan ba si Garma? Saan ba humarap? Sa Congress o sa Senado? 'Di ba umiiyak din yun si Garma, yung babae na Garma ba pangalan nun? 'Di ba umiiyak habang binabasa niya yung affidavit niya, o kaya mayroon siyang sinasabi? Parang si Garma yata yun, na parang napipilitan lang din, no, na idiin ang mga Duterte. Ito po talaga sila yung mga binayaran, o kundi kaya tinatakot, at eto, namimiligro na raw ang kanyang buhay. Ito po sasabihin niya mamaya. Hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapag ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa, at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina, at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Anshmay Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Okay, nabanggit yung private jet. Ito kaya yung ginamit ni PRRD papuntang Dahig at kay Lagdameo daw, ang yaman, ano? Kung mapapansin nyo, no?
Risa Hontiveros, Pastor Kibuloy. Si Kibuloy at yung SMNI, masugid itong lumalaban sa mga komunista, mga NPA, di ba? At nung time na yan, bumabanat na sila sa administrasyong Marcos. Okay, di ba? So bumabanat na. Si Risa Hontiveros, ang alam natin, siya po ay Akbayan. Ang kanyang partido ay Akbayan. At nag-top ngayon itong Akbayan party list. 'Di ba? Pinakamaraming boto, number 1 po ang Akbayan. Nagtataka nga tayo, milyon-milyon ang bumoto. Bakit kaya? hindi ko mapaniwalaan na milyon ang bumoto sa Akbayan. At ito nga, mauupo na si De Lima bilang congressman. So, si Pastor Kibuloy lumalaban sa mga komunista, si Risa Hontiveros, Akbayan at linyada yan ng komunista. Si Pastor Kibuloy lumalaban din o bumabatikos din sa administrasyon. At eto, nakakulong ngayon si Pastor Kibuloy at balak daw kuhain yung mga ari-arian ng kingdom. No? So, nakikita nyo na kung bakit ganyan ginagawa kay Pastor at sa mga Duterte. Tuloy natin. Ang mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Okay. So ngayon nagsasalita po siya, no? Puro siya salita. Dapat kumuha din siya ng ebidensya na susuporta sa kanyang testimonya. Dapat ngayon pa lang nagpapakita na siya ng mga ebidensya. 'Di ba? Sabi niya mayroon silang communication o video call. Yun, pwede mo i-record yun eh. Baka hindi niya na nagawa, no? Dapat ngayon pa lang nagpapakita na siya ng ebidensya. Mas maganda sana na pwedeng sumuporta sa kanyang testimony. Tinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako, ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Siege sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nag-meeting kasama yung mga staff ni Sen Risa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na si Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, okay, putulin ko muna. Naalala ko, di ba, nung pinasok yung KOJC, sinabi mismo ni President Marcos
na siya ang nag-utos kay Torre na kapag nakapasok na kayo, huwag na kayong lalabas. Huwag na kayong lumabas hanggat hindi nyo nakukuha si Pastor Kibuloy. Diba sinabi niya yan? Nagyabang siya dyan eh. Diba? So, kung iisipin mo, Malacanang, Congress, ilang senador sa Senado, parang para silang malaking sindikato. At nagpapakawala sila ng pera. Di ba? Ang sasama, yung mga ganyang gawain po ng demonyo yan. Mga ganyang gawain. Hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So, dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Sen. Risa Hontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So, tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Nako, pucha. Pag nahanap daw si Pastor, babaha ng pera. Ibig sabihin, paldo-paldo si Torre. Di ba? Bakit kaya babaha ng pera? Meron ba silang makukuha talagang pera sa KOJC, sa Kingdom, kay Pastor Kibuloy? At o nga pala, naka-freeze nga pala ang asset ni Pastor Kibuloy. Pina-freeze yan ni Remulla yata, DOJ. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa Kingdom, lalo na sa Central Headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Okay, mamaya na. Naalala ko rin, di ba naghukay si Torre doon? At hinahanap daw dahil may moving element, di ba? Nadidetect daw na may gumagalaw doon. Baka si Pastor. Yung pala, bunker na pala yung hinahanap. At yung bunker na yan, naglalaman ng mga gold bar, mga pera, ang kayamanan. Yan ba yung paghuhukay na ginawa ni Torre? Antindi, Ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 ng prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila.
upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. Okay, kung sa mga binabanggit niyang pangalan, ano, so ano siya, no, dire-diretso lang, kilala niya talaga yung mga pangalan, pati yung real name nung alias Amanda, di ba? Kapag nagbanggit siya ng pangalan, talagang dire-diretso eh. Kaya sabi ko, mukhang totoo yung sinasabi nito. At pag nagsalita talaga siya, hindi niya siya nag-iisip. Diba? Doon mo malalaman eh na kung ang tao gumagawa lang ng kwento o nagsasabi ng totoo. Diba? So sana magkaroon siya ng ebidensya, mangalap siya ng ebidensya na pwedeng sumuporta sa testimony niya. At sana tulungan niya si pastor at ang mga Duterte na malaman ng taong bayan. Sa bagay, gumagawa na nga siya ng hakbang, no, para ma-reveal na siya ay binayaran lang. Okay, tuloy natin. Konti na lang ito. At yung kay Alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion, and kay Alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Kirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama, at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at paano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Okay. Inuulit ko, no? Ito po yung nakapost sa YouTube channel na Pagtanggol Valiente. Doon po ninyo mapapanood ng dire-diretso dahil dito sa
sa channel natin, sa video natin, ay kailangan nating putol-putulin para magkaroon tayo o mag-react tayo. Okay? So, sa inyong palagay, anong palagay nyo? I-comment po ninyo. Kung ito bang taong ito ay nagsasabi ng totoo at magsabi na rin kayo ng reaction nyo. Doon naman sa sinabi nito ni alias Rene, Michael Maurilio, meron siyang sinabi tungkol kay Donald Trump na kapag nanalo raw si Donald Trump, mawawala na yung connection nila sa Amerika. May nabanggit siyang FBI na may tumutulong sa kanilang FBI, at alam natin ilang beses nag-meeting si Biden at si PBBM. Siguro mga 3 beses yan eh. So, sa Biden administration, malakas pala talaga ang kanilang connection sa Amerika. Kumbaga, malakas yung kanilang kapit. Pero nung si Trump na, humina na? Meron pa ba silang connection? Or mahina na ang kanilang connection? Or wala na silang connection dahil si Trump na? Okay? Kaya dito na lang sila sa local parang magdidemanda. Hindi na nga natin na ririnig yung ingay sa media ng extra rendition tungkol po sa kaso ni Kibuloy, di ba? Kasi wala na silang kapit, mahina na ang connection nila o wala na silang connection. So, dito po sa istorya nito ni alias Rene, Michael Maurilio, nakikita nyo, no? Parang isang malaking sindikato yung gumagalaw para pabagsakin ang mga Duterte, pabagsakin si Pastor Apollo Kibuloy, pati yung mga nasa paligid. Kagaya nga ni Atty. Torion, gusto pang ipadisbar dahil magaling daw si Atty. Torion. Nakikita nyo? Si Harry Roque, ayun, hinahabol ni Boying Rimulya kahit mayroon na application na asylum. Pilit pa rin. Nakikita nyo? Siguro may ari-arian din si Harry Roque na parang gusto na lang kunin. Nakikita nyo? At yung kaso ni Bamban Mayor, Bamban Tarlac Mayor, anong pangalan? Si lumaki sa probinsya, si Alice Guo. Nakita rin nila eh. Nireveal din sa investigasyon. Ang yaman eh. Kasi naman, negosyante. Negosyante yung tao at parang ilang dekada nang nagninegosyo yung tatay niya, pamilya niya, at siya. Bilang farm, piggery, ganyan yung mga business. Ang laki po ng kitaan dyan. At parang 40 years ka nang nagninegosyo ng ganyan, naturalmente, ang dami mo ng ipon. 40 years. Hindi nakakapagtaka na marami na siyang pera. 'Di ba? At yun siguro, pag nakakita sila ng maraming pera, ganyan ang gagawin, kagaya ng ginawa nila kay Alice Guo. Maraming pera to, gurgurin kaya natin para makamkam natin ng pera. Ang tindi, ano? Grabe! Grabe po yung ibang klase itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Grabe. Kaya, ito ang nakikita natin kung bakit ayaw nilang maupo si BP Sara. Dahil lahat ng kawalangyaan, kademonyuhan nila, hindi na nila magagawa kapag Duterte ang nakaupo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.